Ipinasyal ni TESTA Director General Secretary Francisco Kiko Benitez kay PCO Yusek Ramon Mon Ilagan at mga miyembro ng media ang pasilidad ng TESDA Central Office nitong nakarang Hunyo 9 upang ipakita ang mga dekalidad at makabagong programa na naglalayong palawakin ang pagkakataon ng mga Pilipino sa pagsasanay. Ayon kay Benitez, kalahati ng TESDA complex ay ginagamit bilang pangunahing tanggapan, samantalang ang natitirang bahagi ay nakalaan para sa TESDA NCR Regional Training Office o Center. Ibinibida ni rin ang digital na serbisyo ng ahensya tulad ng TESDA Skills Passport, kung saan makikita ang mga sertifikasyon at QR code ng mga nagtapos. Mahigit 270,000 na ang nakapag-download ng nasabing aplikasyon. Kasama rin sa itinampok ang e-TESDA, isang platapormang pang-online na nag-aalok ng libreng pagsasanay kabilang na para sa mga OFW. Isiniwalat ding katuwang ng TESDA at DICT ang TESDA sa pagpapatupad ng Artificial Intelligence o AI roadmap ng bansa. Noong Abril, naglunsad din ang ahensya ng mga kurso kasamang STI, kung saan mahigit 20,000 nagtapos. Sa pakikipagtulungan naman ng Coca-Cola Foundation, umabot sa 350,000 may-ari ng sari-sari stores ang nabigyan ng pagsasanay sa pagnenegosyo. Kabilang sa mga binisita ng mga media, ang Kape Juana at Wooden Spoon Business Innovation Center, pati ang Daikin HVAC Training Center na nag-aalok ng antas sa pagsasanay mula sa NCI hanggang NCV. Binigyan din ni Benitez na patuloy na inaangkop ang mga programa sa pangangailangan ng mga industriya, lalo na sa paglaganap ng teknolohiya. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa Japan at iba pang bansa upang mapataas ang antas ng kasanayan ng mga manggagawang Pilipino. Layunin ng TESDA na maabot ng 10 milyong Pilipino sa pamamagitan ng mga inisyatibo tulad ng Enterprise-Based Education and Training at Adapt a School Program. Mahigit kalahati ng mga kalahok dito ay mga nagtapos na ng kolehiyo. Nakikipagtulungan din ng ahensya na sa JECA, Toyota at Ayala Group para sa pagsasanay sa sektor ng dikuryenteng sasakyan. Dahil sa pondong inila ng 2025, nakapagbigay ang TESDA ng scholarship 600,000 hanggang 650,000 benepisaryo. Naitala ring nasa 83 hanggang 86% ang tsansang makahanap ng trabaho ng kanilang mga nagtapos. Malapit nang inilunsad ang Training Local Program, isang pagsasanay na nakasentro sa bawat komunidad. Sa pagbisita sa TESDA Women's Center, ibinahagi ni Sheila Bawar, ang dating OFW sa Qatar at ngayon ay pagsanay sa bartending na mas mataas na ang kanyang kinikita kumpara nung siya ay nagtatrabaho pa sa ibang bansa. Hinikayat niya ang iba pang dating manggagawang Pilipino sa abroad na subukan ang larangang ito. Ipinakita rin ang Unitech Plumbing Academy, kung saan binibigyan ng prioridad ang kababaihan sa larangan ng pagtutubero. Ayon kay Engineer Ryan Yando, mayroon ng 5 babaeng nagtapos. Alforte para sa Manila TV News.